Maligayang kadayawan and welcome to Basta Dabawenyo. Ako po muli ang inyong guest host, Trixie Cruz Angeles. At kasama po natin ngayon, former spokesperson, Attorney Harry Roque. Ay, mayong buntad, Davao. At karangalan ko na makasama kayo ngayong kadayawan, no? At siyempre, dahil ngayon po ay ang napaka-importanting gabi at araw dahil kasama na naman natin ang Mayor ng Sambayanang Pilipino, walang iba po kundi si Mayor Rody Duterte. Magandang araw, gabi o umaga. Alin dyan sa oras na programa na ilalagay yung itong interview ko para sa inyong lahat. Well, ano na po talagang banat na kaagad, Mayor, ha? Aha, Ang una kong tanong, Mayor, ano naman sasabi niyo dun sa mga revelasyon nitong Cathy Binag ng taga Davao din, na 5 beses daw niyang nakita si PBBM Jr. na humitit ng powdery white substance? Yun ang sabi ni Cathy. Nakausap ko na siya. Well, alam mo kasi ako abogado tayong dalawa. Hindi ko dinidepensa si Presidente Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder o hindi na talaga. Again, I cannot judge, I cannot rather give a conclusion on a picture na humihitit siya na hindi ko nakita yung, or somebody after an investigation would say that what was shown in what was depicted in the picture, ito yung ginamit niya. Mahirap kasi pero from the looks of it, parang ikaw ang tingin mo. Hindi, pero kilala niyo po si Cathy Binag. Oh. Talaga naman pong naging partner ni Tony Boy Florendo, no? At yung sinabi niyo nung una na may mga mayayaman sa Davao na nagdodroga, will you be at liberty para sabihin ko sino-sino yung mga mayayaman na yan? Kasi ang binanggit ni Cathy Binag Voltes 5, no? Si Tony Boy at yung kamag-anak niya na si Sap, tapos may mga iba pa, no, na mga mayayaman. Sila ba ho yung tinutukoy yung mayayaman sa Davao? Alam mo dito, historically, baski saan, ang unang pumapasok sa mga ganong bisyo, even during my younger days, yung mga marijuana, yun namang mayayaman eh. Alam mo kasi yung taga Boulevard of Broken Dreams, yung squatter area dito, sa likod, hindi namang sa harap. Hindi na yung squatter area ngayon, pero binigay na sa kanila. At binayaran na nila. Yun ang hotbed noon ng hindi naman ibang bagay. Hindi dyan sa... Pero ngayon, itong bagong generation, itong Shabu, it cuts across the all classes of society. From A, B, C, D, E. Ano po masasabi niyo yung mga alta daw, kaya marami nagko-cocaine, natural daw, hindi gaya ng shabu na artificial, synthetic. Wala akong diferensya yun no? Basta addicting. We go by the medical description of what you're taking, the substance. Pagka sinabi ng medical experts na it is a drug which is it induces hallucinations, you going violent siba yung utak mo. If it is a drug that is prohibited because it destroys the mind, talagang bawal yan at masama.
Well, huli na lang po bago si Attorney Trixie naman magtatanong sa inyo. No? Nakasaad po sa Salagang Batas na kapag merong serious illness ang presidente, dapat magbigay ng impormasyon sa taong bayan. Alam po natin na ang drug addiction is considered by doctors as a serious illness. Tingin nyo ba ho kinakailangang magbigay na ng impormasyon ang presidente tungkol sa estado ng kanyang kalusugan, lalong-lalo na dun sa speculation, di pa naman napapatunayan. Pare-pareho tayong abogado, no? So we cannot condemn him as a drug user. Pero napakalakas na po ng angas Kasi yung sinabi nyo, na mapakitaan kayo ng ebidensya, sinabi ni Agent Morales, na may confidential witness, yung video ni Maharlika, at ngayon si Cathy Binat. Should he now comply with the Constitution and report to the nation the state of his health? I suppose that really, seriously now, kung ikaw ay isang public official and you're suffering from an addiction, except sexual na. Prangka-prangka tayo, total matatanda naman tayo dito lahat siguro ang nakikinig sa programa to. You must at least come up with something. Pero kung sabihin mo, ginagamit ko yung panahon na ito na presidente ako, especially when I make decisions, wala na po yan. It's out of the question. Now, if you keep a healthy distance from the issue, ayaw mo namang i-debunk, ayaw mo namang you do not come out with an outright denial, so magtatanong tayo kung tao na, kung hindi totoo, bakit niya sabihin hindi totoo? At kung totoo naman, bakit hindi niya, admit it and add something, kung sabihin niya, noon yun, Si VP